residensya. Opo. Ayon dun sa hinihingi conforme kung ano yung tinatakbuhan mo, di ba? Oho. Kung ilang taong gulang ka na, at kung ikaw ay marunong magbasa o kaya sumulat. Oho. Ay, hindi naman sinasabi ro na kapag ikaw ay marunong magbasa, kinakailangan naiintindihan mo pa yung binabasa mo. Oho. At kung ikaw naman ay marunong magsulat, nababasa mo naman yung sinusulat mo. Wala naman sinasabing ganun. Basta marunong ka lang magbasa at magsulat. Oho. Yun lang yung Requirements. yun lang yung threshold, sabi nila. Opo. Pangunahing requirements para ikaw ay makapaghain ng iyong certificate of candidacy. Well, kayo na nakita ko, isa sa mga prominente, si Mayor Abby Binay, naghain na ata ng kanyang kandidatura. Sa COMELEC. Sino pa ba? Wala dito sa listahan natin eh. Wala ka rin ba sa listahan mo dyan? No? Wala. Pero anyway, ang sigurong ipinag-uusapan din ngayon kong ay itong nabanggit ng mga abogado ni Alice Guo. Na si Alice Guo, Jen, mukhang narinig yung pinag-usapan natin noong isang araw sa programang ito. Oo. Na dahil sa sobra sang pinasikat ng Quadcom at saka ng Senado Kong, Baka tumakbo senador. mukhang yun nga yung gusto. mukhang yun nga ang Yung nga nangyari. sinasuggest namin. Oo. Pero ang sabi po ng kanyang mga abogado, ang inihahanda nila ay magre-re-election bilang alkalde pa rin ho ng Bamban Tarlac. Oo. Pero sa kasalukuyan, ito po ang isang pinag-uusapan ng mga netizens, social media, kung bakit naman ngayon tatakbo? Pwede bang gawin yun? Ako? Ito na may usapang legal lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Opo, opo. Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi Pilipino? Meron na? Sa citizenship Kong, mukhang wala pa. Ang latest lang po kanina, kinansila na ng DFA yung kanyang pasaporte. Yun po ang Grounds na ba yun, Kong? sabi ng Department of Foreign Affairs. Kinakansila po yung kanyang Philippine passport. Hindi naman ibig sabihin kinansela yung Philippine passport. Halimbawa, ikaw, Opo. nagtatago ka sa Canada para mapilitan kang umuwi, kinansela yung passport mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na Pilipino, hindi ba? Oo, tama naman. Oo. Pagka maganyang question ng nationality. Kasi ang dapat na gumawa ng hakbang dyan, tungkulang hakbang, palagay ko yung Solicitor General, di ba? Ayun. Oo nga. Sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. At siguro naman, baka gustong patunayan naman ng isa na, hindi po ako Yes. hindi po ako alien. Ako po ay ako po ay Pilipino. Opo. Ayun nga, oo. Ayun. Pero doon sa aspeto ng citizenship, parang wala pang sinampang kaso sa kanya at kung talaga bang napatunayan na siya nga. Kasi naninindigan siya na siya ay Pilipino, Kong eh. Di ba? Si Alice Guo. Kaya nga, yung lahat na nagsasabi na hindi siya Pilipino, sila yung merong burden of proof na magpatunay Ayun nga. na hindi siya Pilipino. Okay. Ngayon, makakarating kayo sa korte sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. Dapat merong magsampa ng kaukulang aksyon para sa ganun yung kanyang pagka-Pilipino ay mawala sa kanya. At kapag hindi ka na Pilipino, hindi ka na makakatakbo sa halalan. Ayun nga. O ngayon, yung pagkamamamayan niya, halimbawa, hindi pa naman na-establish na nawala sa kanya. Yung kanyang pagiging residente sa Bamban ay nananatili namang taga-Bamban siya. Opo. Ang katotohanan niya, pinayagan siyang tumakbo na mayor ng Bamban. Noong nakaraan, ako. Oo. Baka nga gusto niyang tumakbo uli. Ayun nga. Saka na lang nila pag-usapan kung saan mapupunta yung kanyang hakbang na yan na gagawin. So wala kung pag-uusapan ay legal, walang makapipigil pa sa kanya kung siya'y maghain na kanyang certificate of candidacy bilang mayor uli ng Bamban Tarlac. Sa palagay ko, sapagkat wala namang, kaya nga tinatanong ko sa inyo kung may nagpasya na kung meron ng isang final and executory na desisyon Opo. na isa'y natanggalan na ng pagka-Pilipino. Doon sa punto na yun, parang wala pa rin akong naririnig. Dun po sa statement naman ng COMELEC na kasi ang daming nagpapile dyan, gaya na sinabi mo, no? Na mga COC, yung iba ay tatakbo ng pagkasenador.
Pero kasi dati tanggal lang ng tanggal ng COMELEC eh. Basta sinabi nila ito, walang kapasidad tong mga kampanya. Pero ngayon, ang sabi na ng COMELEC, hindi na pwedeng tanggalin nang dahil lang sa mahirap yung tao dyan. At walang kakayang mga kampanya ng nationwide dahil meron ng online media. Hindi kasi meron naman kasing batas kasi na kinakailangan mapatunayan mo na ikaw ay may kakayahan na mangampanya at ipakita mo sa mga botante na meron kang matibay na plataforma. Ayun. Yun din naman ang hinihingi sa bawat kandidato. Ngayon, kung ang paraan ng paglapit mo sa kanila ay may pag-aalinlangan kasi baka hindi ka man lang makapunta ng Mindanao. Kaya wala ka namang pamasaheng papunta roon. Oo nga pala, no? Ay kikilatisin ka. Ay paano mo itataguyod ang iyong pangangampanya? Paano magiging seryoso ang pangangampanya mo bilang kung ano man ang posisyon na kanyang inahangad. Eh kung yung means naman ng pagpaparating ng plataforma mo at kung sino ka para makilala ka, ay nasa balag naman ng alanganin at maring hindi mo mapatunayan. May batas kasi. So sa batas talaga tayo babagsakan. Ngayon, doon pa lamang sa pati yung certificate of candidacy mo, COC, may mga tanong doon. Opo. Oh, may mga tanong doon. Ikaw ba'y nahatulan na? Ng ganito, ganyan? Moral turpitude, di ba? May sagot doon, yes or no eh. Yes. Ngayon, siguro, ang pinakamaganda ron, babantayan mo yung mga nakonvict na siguro. Ganun ho ba? Ay lalo na ngayon kasi ipapublish po ng COMELEC sa website dyan. Yung mga COC. So, ang COMELEC, ang gusto ay ang mga tao, tingnan nyo yung COC ng mga kandidato dahil baka merong makalusot dyan na hindi naman pala dapat tumakbo. Kayo na ang mag-ulat, mag-report sa COMELEC. Oo, kasi palagay ko, ang COMELEC naman, merong kakayahan na kasi ang sa korte, meron tinatawag na judicial cognizance. Okay. Hindi mo na kailangang patunayan yun eh. Halimbawa, yung November 1, kailangan pa bang patunayan sa kalendaryo natin All Saints Day yata nakasulat. Halimbawa, yung January 1 ay New Year's Day. Judicial cognizance yung mga yan. Yun palang tawag. Alam nga namang ikaw ay sasabihan pa ng court, patunayan mo nga kanya na ang January 1 Tuesday. Kukuha ka lang ng kalendaryo. Ito po, Your Honor. Ito po ang katibayan. Ngayon, baka ang ibig nila sabihin, may mga tao namang kilala nila na hindi nakapasa sa ibang pamantayan. Alam ba, may mga convicted na ganyan. Ang ibig ba nila sabihin, hintayin muna nila na manalo yung pagkatapos at saka mayroong mag-question. Dapat sana, i-screenin na nila. Di ba? Kasi yung may kaalaman na tungkol dito. Pero doon sa punto ng dual citizen, Kong, di ba meron tayong mga issue dyan dati na dual citizen eh? Pag dual citizen, hindi pwede. Nasa batas naman yun eh. Kailangan i-renounce mo yung isa. Yung isa? Oo. Hindi po pwede yung dalawa yung pagkamamamayan mo. Kasi pagka ikaw ay tatanggap ng tungkulin, ang requirement is 100% allegiance. Paano magiging 100%? Yung kalahati, dual citizen ka, no? Kalahati, taga Nigeria ka, halimbawa. Opo. Hindi ba? O kaya naman, mamamayan ka ng Malta. O kaya, Kazakhstan. Kailangan mo 100%. Yun ang inihingi sa'yo eh. Dahil susumpa ka pagka ikaw ay nanalo, di ba? Pananagutan ko. Pero ano ho ba yan, Kong? Sabi, moto proprio power ng COMELEC na sila ang dapat ay may complainant po yun kapag ka ganun. Sa aking palagay, dapat, lalo na yung kilala nila. Opo. So, they can take cognizance of the fact na, halimbawa, itong isa convicted, halimbawa, o yung isa dual citizen. Kasi mga sikat na tao, halimbawa, maliban na yung hindi mo naman hindi mo kilala, na kinakailangang patunayan pa yon. Pero yung halimbawa, public figure naman, napag-aminan na talaga na siya pala dual citizen. Sa isang nakita na nagsalita.
Abay, kinakailangan vigilant naman sila. Alam nga namang payagan mong lumaban pagkatapos pagka na-elect, ang sasabihin nila. Aba, yung kanyang legal impediment ay tinakpan na sapagkat ibinoto ng tao. Hindi naman po pwede yun. Yun na nga. Para ba yung doktrina ng Aguinaldo Aguinaldo case? doctrine, opo. Hindi dapat aplikable yun doon. Palagay ko, kung mo ikaw ay... Ikaw naman ang binigyan ng kapamahalaan Ng sa COMELEC, pagsasagawa ng tunay at tapat at malinis na eleksyon. Kasama na dyan yung pagrebisa mo at pag-screen mo doon sa mga hindi karapat-dapat sapagkat may alam ka na kaagad. Kasi, Para sa akin, ha? Opo. Well, kasi may alam akong narinig ako dati na parang may conviction na ng moral turpitude at saka dual citizen pa. Paano yung ganun, Nelson? No, kaya nga, hindi pa magiging vigilant yung COMELEC. Kilala naman ng tao yun, di ba? Ang kailangan, vigilance, hindi ba? Ayun. Ay, kasi ang hinihingi nila ganito. Opo. Aba, wala akong nag-complain eh. Yun na nga. Ay, kailangan motu proprio on its Motu own. proprio pa, Ang sinasabi natin. Kasi may kaalaman ka eh. Ayun. May kaalaman ka na itong taong ito, halimbawa, merong isang lumaban. Alam na alam mo naman at mapapatunayan mo sapagkat alam mo eh. Opo. Dual citizen pala siya. Dapat doon pa lang. Magkaroon ka na ng desisyon. Ayun. Di ba? O lalo naman kung convicted ka. Sa issue po ng political dynasty, magkakamag-anak, kasi parang meron din namang ngayon, may bago ho kasi sa Cebu, kung nabalitaan mo ito, Jen. Sa Cebu, yung mayor nila doon, si Mayor Michael Rama, na suspend, di ba? Suspend yan, Pero pinatawan na siya ng hindi na siya po pwedeng tumakbo dyan, ng ombudsman. Dahil sa nepotism. Dahil inappoint niya yung dalawa niyang brother-in-law sa posisyon. Okay. Pero sa kabilang dako, Hindi political dynasty yun. Nepotism yes, yun. nepotism. Yun nga ang itatanong May ko. batas talaga ron. Yes. Bakit naman dun sa kabilang dako, yung political dynasty na magkakamag-anak naman sa isang, alimbawa, sa Senado, bakit yun po pwede ko? Binadaan mo sa election yun eh. Yung isang appointment eh. Inihalal ng tao. So, meron kang kapangyarihang i-appoint siya. Bawal nga eh. Sa administrative code, hindi po pwede yun. Yun naman, dumaan sa election. Wala tayong magagawa ron. Kaya wala pa tayong batas sa political dynasty. Ayun. Sapagkat wala namang gustong gumawa nun. Ako, nag-file ako. Talaga. Ang problema, hindi man lang na agenda. Hindi man lang na-repair eh. Parang next to impossible ata maipasayan kong. Pero yung political dynasty naka-enshrine sa konstitusyon, meron diyang... Oo, kaya lang nagkaroon ng kulatilya kasi. Ayun. Di ba? Parang ang sinasabi ron, lahat kanya ay dapat mapagbigyan na sila'y makapaglingkod sa ating bansa. At sa kadahilan ng ito, kailangan kanyang mawala ang political dynasty as may be provided by law. Parang ganyan. Dapat pinilit na wala na sana yung hindi provide as may be defined by law. As may be defined by So, ang law. ibig sabihin nun, ay kinakailangan magkaroon muna ng batas para sa ganon ay doon dadaan kung paano yung political dynasty ay hindi pwedeng manaig. Ayun. Meron dapat enabling law. Opo. Pero sana kung yung gumawa ng constitution, sinabi niya, at sa ganyang kadahilanan, ay ipinagbabawal natin ang political dynasty, period. Tapos na sana. Di ka na mangangailangan kaso nilagyan ng kulatilya eh. As may be As defined. may be defined by law. Kaya nga ang gusto ko, kung halimbawa, i-amenda natin ang Constitution. Yun naman ang tatanggalin ko. Para sa ganun, Huling paragraph na yon, no? praise lang yun, hindi huling paragraph phrase, yun. opo, Yung praise lang, as may be defined by law, tatanggalin ko. Ayun. Period na doon sa political dynasty. Constitution na yun. Ang ibig sabihin nun, yung provision na yon magiging executory kagad. Hindi siya dependent sa isang batas na gagawin pa ng legislature. Kasi nasa konstitusyon na no? So, nga, bakit pa siguro yung mga gumawa ng ating konstitusyon, siguro may mga kamag-anak din yun. Pinadama lang yung ilalagay lang yung lahat ay kailangang magkaroon ng oportunidad na makapaglingkod sa mga opisinang panggobyerno. At para yan ay matupad, kinakailangan kanya
ipagbawal o hindi ipagbawal ang political dynasty. Para nga lahat, magkaroon ng tsansa. Kasi kung political dynasty, lalong-lalo na sa isang lalawigan lang o sa isang bayan, na talagang mula naman doon sa kanilang kanununuan, Opo. siya na yung mayor. Wala nang naging mayor kundi yung pamilya niya. totoo Paano po yan. ngayon maglilingkod yung iba? Yun ang sinasabi ng provision na yun. Kaya lang nilagay niya as may be defined by law. So, Wala dapat naman batas. So dapat i-define pa ng batas kung sino yung apektado ng dynasty. Sino ba yung alin ba sa mga miyembro ng kanyang pamilya? Yung dynasty Gaano kalayo kanya? Gaano kalayo do sa incumbent ang pwede nating pagbawalan? At anong period na dapat ibawal? Habang incumbent ba 'yon? O pagkatapos na ng kanyang termino? O isang buwan lang o isang taon ang pagitan bago pa siya pwedeng lumaban uli? Nako. At gaano naman kalayo? Mula ba sa third degree o fourth degree by consanguinity? Kinakailangan i-define mo yun. Ayun. Sana kung pineriod na yun, Wala sanang usapan. pag sinabi mo, basta sinasabi rito, hindi pwedeng asawa mo, hindi pwedeng kapatid mo kasi political dynasty. Wala siya magagawa dahil naka-period eh. Nakalagay sa batas eh. 1987 pa yung Constitution dyan, Kong. Kaya nga. Ibig sabihin, sa nakalipas na 37 years, nanatiling tahimik eh. Ilang administrasyon tinangkang baguhin yan. Pero hanggang ngayon, parang itong unang mga bugsungan na kasalukuyang administrasyon, parang tinangkaro yan. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nagalaw-galaw. Kong, di ba? Mukhang mahirap Isa talaga. ako sa nagtangka na yun. Ganun po. Kaya naman ako nasipayo. Inihintay ko na i-repair man lang. Hindi ni-repair. Dapat siguro. Pagka tinanong mo, Comsec, bakit naman itong aking Hindi kaisa-isang nakalendaryo man dito lang, sa Committee on Constitutional Amendments. Committee on Constitutional Amendments. Nag-iisa lang naman ito eh. Opo. Bakit hindi nyo man lang ini-repair? Sir, kanya, kausapin mo muna si ganito. Si Madjo. Di ba? Paano pa yun? Tinanggal na ako sa Constitution. Ay, nako. Di ba? Wala na ako dun eh. Wala na. Kami naman din sana ni Nelson, magpapabago na namin ang apelido namin, gagawin namin Marcoleta para tumakbo na rin. Tatlo na tayo. Tatlo na tayo sa Senado. Ay, nako. Hindi, paunahin muna natin si Kong. Pero ito pala, Kong, nako, karamihan pala ng mga nag-file ngayon ng kanilang COC, mga kaibigan nyo rin, Kong. Grupo po ng Makabayan. Ayun. Teddy Casino, Lisa Masa, ayun. Anong kanilang tinakbuhan din? Senador po, nag-file sila ng pagiging senador. Si ano pa ito? Si Congressman Busita. Pala, nag-file din, independent. Ano ha? Talaga? Dalawang miyembro ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ang naghain ngayong araw na ito. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Yung partido po ng Pangulong Bongbong, Mayor Abby Binay. Anong... Opo. yung alyansa, yung... Bagong Pilipinas. Yung Bagong Pilipinas. Yung Alyansa ng Bagong Pilipinas, di ba? Hindi, sinasabi mo kasi na sa Teddy Casino, kala ko kasama. Ano po, yun po yung mga sa Makabayan. Ito po yung dalawang kilala. Yung Makabayan, anong partido? Nakalagay po sa kanila dito, Makabayan eh. Si Body Floranda, ang dami. Iba po, si Arlene Brosas, mga hindi ko na babanggitin po iba pangalan nila. Pero dalawa lang po yung kilala na ito'y kasama nga doon sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Camille Villar, congresswoman din po ito, at itong si Mayor Abby Binay ng Makati na tatakbo din po sa pagiging senador, Kong. So sila po ang ilan sa mga naghain ngayong araw na ito. At October 3 pa lang naman ngayon yata. Opo. October 4 na po. 4 na. 4 na ba? 4 na ba? Oo. May 4 na araw pa tayong... Opo. Yung iba ho na yung nag-aabang sa inyo, kung mukhang doon ako nag-campus sa Comelec. Ano ba niya si Bakit Kong? naman ako inaabangan kasi, Jen? Ay, yung mga vlogger po, Kong, alam nilang, ano ba niya, Jen? Tarating ba talaga si Kong?
Aywan ko bakit yun yung inaabangan niya? Sabi ko na sa inyo, sa 8, Martes eh. Bakit? Hindi, anya, baka mamaya magbago isip, nandito na kami. Magkakampo na kami rin sa Comelec. Mukhang nakakampo na po sila Parang ngayon. meron lang bilang ang tatanggapin eh. Hindi Yes. naman lahat ng pwedeng Opo. sumama sa'yo. Hanggang 4 lang ata akong sa pagkasenador. Doon sa loob mismo ng Comelec. Pero sa labas naman pwede. Pwede Hanggang po. saan ka pwedeng samahan? Hanggang doon po sa gate ng Manila Hotel. Kasi doon sa tent ng Manila Hotel, nandun po yung filing ng COC. So pagpasok mo halimbawa doon sa opisina ng Comelec na kung doon tinatanggap yung COC, Opo. hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang po. Ang pwede lang po sumama sa inyo, kaming dalawa ni Nelson, plus isa pa. Si Ma'am lang po. Edna. Apat na po tayo. Oo. So, yun po. Sa mga nagtatanong, hindi po nagbabago ang schedule ni Kong. 8 po ang punta dyan sa Comelec para formal pong ihain ang kanyang Certificate of Candidacy. Ayan. Pag-usapan pa natin yung isa. Mainit na issue din ito. Isa pa mainit, ha? Oo. Ibinaba na po ng, ano ba to? Sandigan Bayan pa ang nagbaba ng hatol. Sandigan Bayan, oo. Oho. Yan na kasi ang dumidinig sa mga grab cases, eh. Ayan, opo. Ang 3rd Division po ng Sandigan Bayan ay ibinaba na po ang hatol. Pinawawalang sala ang dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ang dati po niyang Chief of Staff na si Jessica Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 125 million pesos na kasong pandarambong o plunder kaugnay po ng pork barrel scam. Mukhang hindi daw po napatunayan ng panig ng taga-usig. Taga-usig ang matibay na mga ebidensya laban po sa mga akusado. Mabigat kasi yung threshold pagka hahatulan mo ng guilty kasi dyan eh. Opo. Para mahatulan mo ng ganun ang isang akusado, ni katiting na Bahid ng alinlangan. bahid ng alinlangan na kinakailangan wala. Kaya napakataas nung ganun napakataas nung bahagi ng prosecution. Kailangan makumpleto mo 100%, walang papasok na reasonable doubt. Oho. Kahit gano'n lang yun. Opo. Beyond reasonable doubt eh. Yun ang threshold eh. Pagka merong na-entertain na isang gano'ng mang Konting kalit ang pagdududa. duda na yun, Opo. ay talagang acquitted. Ganun pala ang nangyari, no? Mukhang yun ay laman ng desisyon na no? Ibig sabihin, ang desisyon ay hindi na patunayan beyond reasonable doubt Opo. na sila ay guilty doon sa salang inaakusa sa kanila. At may 4 na sinabi rito na dahilan kong. Una, insufficient evidence. Okay. Hindi daw sapat yung ebidensya para i-link si Enrile doon sa kaso at doon sa mga alleged kickbacks. Number 2, kredibilidad ng witnesses. Na-question ng credibility ng prosecution witness, particular yung mga tinatawag na whistleblower. At inconsistent at lack corroboration yung kanilang mga testimonya. Ikatlo, lack of direct involvement kong. Walang concrete evidence showing Enrile's direct involvement in the disbursement of PDAP funds to the fake NGO. At ikaapat, yung nga pong reasonable doubt na may gap sa evidence. Bali konklusyon na yun. Yes, Dahil opo. sa kung wala ngang corroboration na doon lang sa ebidensya, may pag-aalinlangan doon. Aha. Pagkatapos, doubtful yung testimony ng mga testigo, witnesses. Opo. Mabigat nga ang laban. Mahihirapan talaga na magkaroon ka ng conviction pagka ganyan. Pero si Janet Lim Napoles po ay hindi pa rin makakalaya kasi may mga nauna na siyang conviction. At yung tinatanong nyo kanina kung meron na bang naging final and executory, sa nakita ko, meron na po eh. Ito yung nasentensyahan po siya ng reclusion perpetua doon sa kaso na ang involved ay si former Senator Bong Revilla, dinadawit rin si Bong.
Oo, pero doon Doon yata ako nagtaka- acquittal doon si Senador Revilla, Senador di ba? Bong nga acquitted, pero si Napoles ang ang naiwan Yes. at guilty siya. Oho. Naging final and executory po ito December 7, 2021 nang i-affirm ng Supreme Court yung desisyon ng Sandigan Bayan. Oho. Reclusion perpetua. Reclusion perpetua po. So, sayang, hindi niya magagamit yung acquittal niya rito. Yes. Dito sa kasong kasama si Senador Enrile at saka yung staff ni Senador dahil meron ng naunang conviction. Ayun. Kapag karaniwan niya na sinasabi doon sa panghuling paragraph niyan, inuutusan ng korte na i-release ang mga akusado kung sila ay nakakulong o nakakonfine, maliban na lang kung sila ay nagse-serve ng parusa sa ibang mga kaso. Kagaya niyan, diyan, maaring yan ang impediment ngayon, kaya hindi siya makakalabas. Sayang naman at hindi niya magagamit ito. Kung wala sana, labas na sana siya, wala nang problema. Ayun. Ang totoo niyan, kung pagsusumahin, kasi meron pang ibang conviction dyan Oo. Kung susumahin daw po yung taon ng sentensya niya, umaabot na po ito ng mahigit 100 years in prison. 100 years. Pag inad po. Pero sa actuality, alam mo, yung reclusion perpetua na yan, may hangganan yan, mga 40 years lang. Kahit Maraming pasabihin mo. Oho. pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung 40 years, Doon lang. doon lang. Kahit na ikaw ay makasampung 40 years lang talaga yan. Pero kung halimbawa, ikaw naman nahatulang ka, 65 years old ka, Ayun, oo. 40 years yun, baka hindi ka na rin makaalis. 115 anyos ka na no kapag Pero meron At saka kahit na nakalabas ka, wala na rin saysay. Oho. Sa bagay. Isipin mo, halimbawa, ikaw Nelson. Kunwari lang naman, ano? Di lalabas na si Nelson after 40 years. Opo. Nakalimutan niya nung siya sentensyahan 65 years old. Nako. Pagbalik niya, hindi na niya kilala yung sumasalubong sa kanya. Totoo yun. No? Sino ba kayo? Wala Sabi na niya, silbi, uuwi na po tayo. Dito na lang. Bakit? Saan ba ako nakatira? Dito ako Tama. Pero Parang hindi- wala na rin sa yung Pero buhay hindi mo. ba niya pwedeng i-apila yung kung di ba kapag usually kapag 71 years old ka na, ano ba, inabot ka ng gano'n, hindi pa naabot yung 40 years kung habang buhay ng pagkabilanggo, pwede mong Doon napapasok yung mga humanitarian reason, mga- di ba? yung presidente na maring patawang ka ng amnesty, yung mga ganyan. Baka sakali. Opo. Maganda yung halimbawa, maganda yung pinakita mo sa kulungan at wala ka namang naging kaso pang kung ano-ano. Opo. Doon sa pagbibigay ng clemency ng Pangulo, kamukha ng pardon, ganyan. Opo. Baka sakali. Ayun. Hindi din natin sinasabi na mapapardon, pero nangyayari naman yung Posible. gano'n. Oo. Oho. Kasi di ba yung edad nga, pagka 71 years old ka na, ay pwede mong hingin yun, humanitarian reason sa korte at baka bigay din po ng O Pangulo. halimbawa, yung iba nagkasakit ng talagang terminal na, no? Yan, opo. Oho. Para naman siguro kahit papano, mahabol niya yung konti sa buhay niya na siya ay nakalabas. Alang-alang na rin din siguro sa pamilya niya. Yung human consideration, di ba? Opo. Baka sakali na ibibigay yan. Ayan. Ay, nako. Ito Kong, medyo maganda-gandang balita. Iwan ko lamang kung ramdam ito ng ating mga kabayan. Baka ito yung ating pagsalusaluhan. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Binabalita po kasi ng Philippine Statistics Authority, bagamat ito ayaw nyo marinig kung yung PSA na ito, masaya nilang ibinabalita sa taong bayan, bumagal tayo ng 1.9% ang inflation rate na Pilipinas para po sa buwan ng Setyembre. Iniulat po ito ng PSA, ang atin pong national statistician, Dennis Mapa, 1.9 ang inflation para po sa buwan ng Setyembre, mula daw po sa 3.3, medyo maganda pong ibinaba na inflation noong pong August 2024. Ito rin daw po ay mas mababa kung ikukumpara sa 6.1% inflation na naitala po noong September last year, 2023. Sa kabuuan, nakapagtala daw po tayo ng average inflation ng ating bansa ng 3.4% mula po sa buwan ng Enero hanggang Setyembre na kasalukuyang taon, at ito po'y pasok pa rin sa target range ng pamahalaan para po sa buong 2024 na 2% hanggang 4%.
Ayon, ang pangunahin daw po nag-ambag ng pagbaga o pagbagal ng ating inflation ay ang food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas din daw po ng presyo ng cereal products, 4.9 inflation, ang bigas, gulay, tubers o carrots at ilan pa pong mga kalakal. Negative kamatis, etc. Bumagal din po ang inflation sa transportation, partikular na po ang presyo ng gasolina, diesel, pati na rin daw po LPG at ang singil sa kuryente. Ayon pa po sa PSA, ang Ano sabi? Tungkol sa singil sa kuryente, ano sabi? Bumagal? bumagal din daw po kung. Kasi ka-announce na namin ako, tumaas sila no? Dagdag pa po ng PSA sa Metro Manila, Metro Manila, bumagal din daw po ng 1.7% ang inflation noon po Setyembre, noong nakalipas na buwan, gayon din daw po sa labas ng Metro Manila ng 2% na lamang, Kong. No, maganda yung mga Statistika. numero na yan din. Kung yan ay naramdaman. Okay. Di ba? Kapag kasi hindi naramdaman, nananatiling statistics lang yan, parang hindi rin naman masyadong papansinin ng ating mga kababayan. Oho. Di ba? Nako, di pag sinabi kasi nating inflation na ito, yung presyo, di ba? Kasi Kong? bumagal kanya, Opo. palagay mo 1.5 to 2%, halimbawa. Oho. Kapag hindi naramdaman ng pangkaraniwang mamamayan yun, ano sa kanya yun? Oho. Kasi yung pag naramdaman mo, halimbawa, nakakita siya ng manifestasyon sa buhay niya. Totoo po naman. Di Oo. ba? Halimbawa, sabi ni Nelson, bakit kaya itong pitaka ko nagkaroon ng... Pandemya. Hindi. Bakit kumapal ng konti? Opo, maganda. Opo. Doon mo lang makikita yung kahalagahan at importansya ng binabalita mo dyan. Opo. Kasi yung pitaka niya, nung tingnan niya, Meron kumapal ng konti. Ibig Okay. sabihin, dahil nga bumaba yung presyo ng bilihin, ito yung metric mo Opo. medyo nakatipid siya. Di ba? Opo. Pero kung halimbawa, sinabi mo lang na bumaba yung yung halaga ng ganito. Pero yung pitakan niya, nabawasan pa ng ilang sinsilyo, wala rin Malnourished. Hindi rin siya masaya natatanggapin yun Walang iniwan sa katawan ng tao, halimbawa. Sabi niya, kainin mo ito. Opo. Ito'y magbibigay sa iyo ng magandang resulta sa balat mo. Oho. Di kinain niya. Opo. Ba't talagang pumula ang pisngi? Kuminis ang kutis, ano? Papansinin niya yun Kasi may nangyari sa buhay niya. Yes. Ganun ang ganun ang panukat ng yung lalo na yung pangkaraniwang mamamayan. Oho. Dapat merong magbago. Dapat meron siyang makikitang kaibahan doon sa dati niyang iginawi o dating naging outcome Opo. nung kanyang buhay. Halimbawa, yung basket na pinamamalengke niya. Ba, naragdagan, no? Salit na mabawas. Tingnan mo ka naman kanya ngayon, napupuno na. Oho. Kahit saluyot lang kanya, at saka okra, medyo dumami. Dati, isang taling lang ako Oho. Isang taling kangkong lang ako, pero ngayon, dalawa yung nabili ko. Dapat merong pagbabago talaga para maintindihan niya at para ma-appreciate niya yung pagbabago, pagbagal ng inflation. Inflation. Oho. Dapat ganun Oho.
Nako. Eh di sige, baka naman. Tanong mo kung halimbawa, naramdaman mo ba? Oo nga, baka nga tayo lang nagsasabing natin naramdaman ko. Baka ang ating mga kababayan naman Ramdam, ha? Hindi, Ramdam kasi na kung ramdam. dumaan lang ng ganyan sa buhay mo, Oo. parang hangin na halimbawa, dumampi sa pisngi mo, Opo. at least, alam mo may dumampi sa pisngi mo. May naramdaman Kahit ko. pa paano. Oo. Ay, paano kung halimbawa ni Dampi wala kang naramdaman? Hindi ba? Opo. May nagparamdam siguro kung malamig na hangin. Naramdaman nyo, ramdam nyo po ba? Sige, tanong namin sa inyo, no? Ho? Ramdam nyo po ba ito hong pagbagal ng... paano matatagalin yung inflation? Hindi na, tag-English mo na. Oo. Gano'n. Yung pagbagal daw po. Naramdaman niyo ba yung bahagyang pagbaba Yan. ng presyo ng Bilihin. pangunahing pangangailangan? Oo. Yan. O sagot nyo po yung opo, naramdaman po namin kahit bagya lang. Ano? Kahit bagya, naramdaman po namin. Letter A. O sagot nyo naman po Mas mahirap nga eh. parang namanhid po kami. Wala po kaming maramdaman. Letter B. Ang inyo po mga reaksyon ay padala po sa ating text hotline, A or B, ano ho? Atin po mga social media pages. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Huwag po kalimutan ng ating mga texter, pangalan lugar kung kayo po ay taga saan. So sa social media tayo, wala tayong ngayon, text. Ayun, mapapakinggan din po kami sa atin pong Radyo Agila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062.